Tatlong sugatan sa magkahiwalay na aksidenteng sangkot ang motorsiklo sa Pangasinan. At sa Cebu naman, abala ang dulot ng isang natumbang poste. Saksi, si CJ Torida ng GMA Regional TV. Humambalang sa kalye sa Minglanilla sa Cebu ang nabaling poste at mga kableng nakakabit dito. Sumabit kasi ang mga kable at nahatag pa ng container van na karga ng dumaang trailer truck kahapon ng hapon. Nadaganan pa ng nabaling poste ang nakaparadang tricycle. Agad pinatay ng power utility ang kuryente. Budit hindi sa highway nangyari ang insidente, kaya di ito gaanong nakaabala sa trapiko. Kumunto sa area, kung i-investigate ang driver, wala siya kabantay. Yung rason is wala ko siya kabantay, pero ako siya simple, wala kabantay nga. Ang gianan magkanayo. Nakakulong ngayon ang truck driver habang hinihintay kung magkakasundo sila ng electric company. Nasira naman ang bakod ng isang bahay sa Talisay City matapos maatrasan ng isang wing van. Ayon sa driver, kakakumpuni lang ng makina at preno ng wing van na kanyang tinest drive. Bakit mo sir, kayo para mo test drive unta, mutoy ko man akong testingan bago or pwede ba ibiyahe. Nagkasundo naman ang driver at ang may-ari ng bahay. Sa Mangaldan, Pangasinan, binabagtas ng motorsiklo ang gilid ng kalsada sa Barangay Malabago kung saan may pinatutuyong palay. Nang papaliko na sana, sumemplang ang rider at ang angkas niya. Mabuti at nakapreno ang paparating na bus. Nagtamo ng gasgas sa iba't ibang bahagi ng katawan ang mga sakay ng motorsiklo. Sa isa pang CCTV footage ng parehong barangay, makikita ang pagmamaniobra ng isang truck. Sakto naman ang dating ng isang motorsiklo. Hindi natantya ng rider ang pagpreno kaya sumemplang din siya at bumangga sa truck. Nagtamo siya ng mga galos. Nagkayos naman ang dalawang panig ayon sa mga otoridad. Para sa GMA Integrated News, ako si CJ Torida ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Patay ang isang pulis na kasama sa pagsisilbi ng arrest warrant sa Davao City. Nabaril ang pulis na manlaban umano ang target. Saksi, si Argel Relator ng GMA Regional TV. Madugo ang naging pagtatapos ng pagsisilbi sana ng arrest warrant laban sa target na si alias Ossie sa Barangay Malabog, Davao City kahapon. Imbes na sumuko, nanlaban pa raw ang suspect na nahaharap sa patong-patong na kaso. Intel operative sir, nagpailang pulis sila sa Pakibato Police Station and then siguro sir, did siya mo surrender sa ato ang kapulisan, mo ito ni sukol siya. So, unahan niya paboto, no? Ang ato ang Intel operatives. Nabaril ang isa sa mga pulis na si Police Staff Sergeant Noel Marundan. Isa sa ilalim sa autopsy ang kanyang labi. Ang suspect naman, napatay rin ang mga sumunod na rumispondeng pulis. Area good sir is dili ni siya doon lang sa proper Pakibato. Layo-layo gini siya. And then as per Pakibato Police Station, duha pa kabungtod usa ni ma-reach no maabot din maong area nga gipuy-an sa maong suspect. Kasabay ng pagkikiramay sa pamilya ng nasawing pulis, nagpaabot din ng tulong pinansyal si Davao City Police Office Acting Director Police Colonel Hansel Marantan. Inilarawan niya si Marundan bilang Exemplary Intelligence Officer. Para sa GMA Integrated News, ako si Argel Relator ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Humarap sa pagdinig ng Quad Committee ng Kamara ang dating anti-drug police officer na si Colonel Eduardo Asierto at isiniwalat na may binigay na proteksyon si dating Pangulong Duterte sa ilang mga drug personality umano. Ang DOJ may binubuo ng task force para imbestigahan ang umano'y extrajudicial killings sa drug war. Saksi, si Tina Panganiban Perez. 7 taon na ang nakararaan, pero sariwa pa para kay Arsenia Chico ang sakit ng pagkawala ng 2 anak. Araw lang ang pagitan ng mapatay sila sa umano'y operasyon kontra droga. Tinaniman pa raw ng droga at baril ang isa sa kanila. Gusto ko po talagang lumaban. Gusto ko pong mabigyan ng katarungan yung pagkamatay nila. Walang napanagot at nadagdag lang ang mga anak sa mahabang listahan ng mga pinatay. Pero pag-asa ngayon ang hatid para sa mga gaya ni Arsenia, ang binubuo ngayong task force ng Department of Justice para imbestigahan ang mga umano'y extrajudicial killings o EJK sa Duterte drug war. Ang PNP naman, hinahalungkat na rin ang record
ng mga hindi nalutas na kaso ng patayan. Mabigat po to na hamon po dahil we're talking about thousands of deaths. No matter how long will it take, talagang tatrabahuhin po natin. Sa Kamara tuloy rin ang investigasyon ng Quad Committee sa drug war. Kanina napaiyak si dating Customs Intelligence Officer Jimmy Guban nang makaharap si dating Anti-Drugs Police Officer Colonel Eduardo Asierto. Ito ang unang beses na nagkita ang dalawa matapos bawiin ni Guban ang akusasyong si Asierto ang nag-facilitate umano ng smuggling ng iligal na droga sa loob ng mga magnetic lifters. For 6 years, sir. Sir, let's go to work. Salamat, Jimmy. Salamat. Ingat ka. Dati nang sinabi ni Guban na napilitan siyang ituro si Asierto sa takot kina Davao Congressman Polong Duterte at Attorney Man Scarpio, asawa ni Vice President Sara Duterte. Pati na rin daw kay dating Economic Advisor Michael Yang na talaga umanong may kinalaman sa pagpuslit ng droga. Sabi naman ni Asierto, isinumite niya ang intelligence report kay NOA PNP Chief Bato de la Rosa, pero di raw ito pinansin. Nadiscovery namin yung protection na ibinigay ni Pangulong Duterte sa dalawang drug personalities na si Michael Yang at si Alan Lim. Sa tingin ko po, yan yung pinakamalaking accomplishment ko. Kaya lang nga po is nalagasan ako ng dalawang kasama ko. During that time, Mr. Chair, walang Michael Yang eh. Ang alam ko lang na sinabi ni Colonel Asierto is Johnson Chua, which is both. Talagang subject namin dalawa yon. But there was no Michael Yang during that time. Hinihinga namin ng reaksyon sina Duterte, anak na si Congressman Duterte at si Carpio, pero wala sila sa pagdinig. Sa sulat na ipinadala ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nakasaad na duda raw si Duterte sa integridad ng Quadcom na isa umanong political ploy para idiin siya sa mga krimeng di naman daw nito ginawa. Nababahala rin ng dating Pangulo dahil pinipilit umano ng Quadcom na magsinungaling ang mga resource person nito. Pwede na rin daw manghingi na lang ang komite ng transcript ng kanyang mga sinabi sa Senado tungkol sa war on drugs dahil marami na siyang nasabi roon. Hindi nakapagpigil ang ilang chair ng Quadcom ng Kamara sa mga batikos ng dating Pangulo at mga kaalyado nito. Gayong wala naman daw bahid politika ang kanilang investigasyon. Enough! Enough with the gaslighting! Enough with the distractions! Enough with the squid tactics! Giit pa ng Quadcom, wala silang pinipilit. Forced admissions in any way was never part of Quadcom. We may not have extracted yet the information fully from them, but we never put words in their mouths. Wala rin sa pagdinig ang asawa ng bise na si Attorney Carpio at humingi muna ng kopya ng affidavits ng mga testigo. Nagpadala ng sulat ang Chief of Staff ni Senator Bongo na hindi siya makakadalo, pero hindi binanggit sa pagdinig kung bakit. Hinihingan din namin ang pahayag si Senador Bato de la Rosa at ang nabanggit na si Michael Yang. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Sabi po ng abogado ni Michael Yang na si Attorney Raymond Fortun, tatanungin pa raw niya ang kliyente kaugnay sa issue. Samantala, umuukid din po ng kasaysayan ng mga Filipino-American na kumandidato at nanalo sa 2024 US elections. Ang ilan po sa kanila uupo sa ikalawang termino ng kanilang posisyon. Gaya ni Steven Raga, ang kauna-unahang Filipino-American member ng New York State Assembly. Ganon din si Daly City, California Mayor Jocelyn Manalo at San Diego City Mayor Todd Gloria na lamang na sa mga boto. Kauna-unahang Filipino-American din sa California State Senate si Christopher Cabaldon na dating nagsilbi bilang mayor ng West Sacramento City sa loob ng mahigit 2 dekada. Malaki rin ang posibilidad na maupo sa California State Assembly si Jessica Calosa. Lamang na rin sa mga boto si Isabel Jurado na posibleng maging kauna-unahang PhilAm member ng Los Angeles City Council. Representative-elect naman ng District 14 sa Wisconsin State Assembly si Angelito Tenorio.
Bago sa saksi, sugatan ang isang babae matapos masalpok ng isang SUV sa Taguig. At sa kuha po ng isang motorista sa Bonifacio Global City, makikitang tumatawid sa pedestrian lane ang babae. At bigla namang tumuloy sa pagliko ang itim na SUV at nasalpok ang biktima na tumalsik at humandusay sa kalsada. Base po sa investigasyon ng pulisya, nagtamo ng sugat ang biktima na dinala sa pagamutan ng SUV driver. Sa isang Facebook post, itinanggi ng biktima ng Cinefol Mercado na nagpaareglo siya sa driver. Sinusubukan pa namin makuha ang pahayag ng SUV driver.